Alas 12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Alas 12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Excited ka na ba salubungin ang bagong taon? Bagong taon ay magbagong buhay. Woo! Kaya nga kung gusto nyo pagpalain ka ngayon 2024, alamin po natin ano ang pwedeng magpapala po sa inyo. Hi there, this is Shinkitan, your bansang wealth coach. Pag-usapan natin kung paano pa natin paghahandang itong 2024. Bakit ba natin kailangan maghanda? Alam mo pa natin, meron tayong tinatawag na New Year's Resolution. Kaya nga kung gusto nyo kuminhawa, pagpalain kayo, ito lang hindi lang to tradisyon Kailangan po talaga natin mag-set ng tamang pag-iisip. Ito, hindi ba? Ang ginagawa nyo ba to? Yung mga iba naniniwala sa bilog na prutas. Yung kailangan 12 bilog daw. Simbolo ng, syempre, kasaganahan. Di ba? Walang katapusan ng pagdaloy ng pera. That's number 1. Ito pa, buong manok. Bakit po? Kasi ito ay simbolo ng kabuuan. Isang kumpletong taon na walang kakulangan. Kung may kaya-kaya ng konti, isang buong lechon. Wow. Pangatlo, may mga iba, pamahiin po, yung tinatawag na sticky rice o kakanin. Di ba? Suman, biko, latik, di ba? Pampadikit ng, syempre naman, pangapagpapala sa buong pamilya. O may mga iba, kumukuha ng gold coins or money, nakikita niyo yung parang chocolate na yan. Naglalagay sila sa kanilang bulsa para may financial blessing daw. Or yung mga iba, yung pagsusuot ng polka dots, nagdadala daw ng mas maraming pera. Pero ito po na-realize po namin. Lalo na kami mga Filipino-Chinese. Ang polka dots, ang representation barya. Kaya sinusuot na lang namin ngayon ay checkered. Because it represent check yung mga iba, naniniwala ba kayo sa pamahiin ng pagpapaingay? Bakit? Turotot, diba? Yung mga yung mga iba, nagpapaputok pa. Simbolo ng tinataboy mo daw ang mga masasamang espiritu. Pero sa totoo lang, kung nagpaputok ka, ang tinataboy mo pera. Bakit? Sinusunog mo kasi ang pera. Kaya nga ito mga ka-friendship, kahit anong pamahiin at paniniwala mo, nirerespeto po natin. Pero paano natin gagawing mas produktibo itong taon na ito? Alam mo, sabihin ko po sa inyo, number 1, magplano. Magplano ka muna kung anong plano mo talaga this coming 2025. Makabayad ba sa utang? Or if not naman, magtayo ba ng negosyo o matuto mag-invest? Pangalawa, maghanap ng mga taong pwede kang turuan. Matuto ka. Kasi kahit ang plano mo, pag wala ka namang nagtuturo sa'yo, mahirapan ka. Pangatlo, syempre, umpisahan. Kahit panay plano, kung may alam ka na, hindi ka nag-umpisa, walang mangyayari. At last but not the least, manalangin. Ipag-pray natin na ito ba ay layunin talaga ng Diyos. Ipag-pray natin na ito ay pwedeng pagpalain ng Diyos. Tatandaan, ang bagong taon ay isang oportunidad ng bagong buhay, bagong kabanata. Kaya tatandaan, wala na tayong magagawa sa nakaraan, pero pwede nating baguhin ang ating kinabukasan sa tamang pag-uumpisa. Sana nakatulong po tong episode na ito at nagbigay sa inyo ng pag-asa. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Sabi mo nga kay Jerome. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Davao Region nakaranas ng malawakang pagbaha. Nasa 3,000 apektado ng delubyo. Philippines, hindi na lang Bulkang Kanlaon ang binabantayan ngayon, kundi pati ang Bulkang Taal at Mayon. Kumusta na nga ba ang sitwasyon doon? Philippine Coast Guard nagbabala sa pagdami ng scalpers sa pantalan ngayong nagsisimula na naman ang mga biyahe para sa New Year. Pag-uusapan natin.
Paglipanan ng kush o high-grade marijuana na idinideliver sa mga parcel at package, ikinabahala ng PIDEA. Karamihan sa mga parukyano, kabataang naghahanap daw ng murang alternatibo sa party drugs. At Metro Manila Film Festival, Gabi ng Parangal, mamaya na. Habang ang mga nakapanood ng MMFF entry na The Kingdom, nangangalampag na agad ng prequel. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Halos 1 tonelada ng high-grade marijuana o kush. Ganyan karami ang naharang ng PIDEA mula sa parcel na galing pa umano sa ibang bansa. Napansin pa ng ahensya na dumami ang ganitong kaso ngayong nagpasko o ngayong pagpasok ng Pasko. Magbabalita, Simon Gualvez. Kakaibang unboxing ang ginawa ng mga tauhan ng PIDEA sa parcel na ito mula Thailand. Damit daw ang laman yan, pero laman ng kahon, naku po, high-grade marijuana pala. Higit 1 kilong kush ang nadiskubre sa vacuum-sealed na plastic at ang halaga niyan aabot sa 1.4 million pesos. Bago ito, 2 pang parcel ang naharang ng PIDEA. Dried banana naman ang nakadeklara pero kush pa rin ang laman. Sabi ng PIDEA, kapansin-pansin ang pagdami ng pumapasok na kush na idinadaan sa parcel. Ang trend kasi nito is manggagaling sa US tsaka sa Europe ng mga parcel. Hindi naman sa tulad ng iba na shabu na tinulada or kilo-kilo. Sa record ng PIDEA mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon, higit 900 kilos ng kush ang naharang nila. Malayong-malayo na yan sa nasa 19 na kilo lamang na nahuli noong 2022. Base sa monitoring ng PIDEA, nagsimula ro dumami yung mga ipinupuslit o ipinapasok na kush dito sa bansa simula nitong Setyembre o pag-uumpisa ng Burr months. Mas naging talamak pangaraw nitong Nobyembre lamang. Hindi ro ikinagulat ng PIDEA na kabataan ang tinatarget ng mga nagbebenta ng kush. Mas mura kasi ito kaysa party drugs gaya ng ecstasy. Season na maraming pera, maraming party, maraming pupuntahan, maraming gimmick. At usually kasi bakasyon, mataas ang potent nito. Mas malakas na ang tama. Kumitit ka ng 3 sa marijuana, doon sa kos 1 lang, may tama na. Kaya mas matindi na ang monitoring ng PIDEA lalo na sa social media. Pinalalakas din nilang intelligence sa ground at retraining ng mga PIDEA dogs. Balak na rin nilang irregular ang mga trainer nito. Minsan pag tinanggal ang job order, sayang yung training na binibigay natin sa mga tropa. So, ititrain natin 6 months, tapos after 1 year, biglang nawala yung kontrata, sayang ang training natin. Nga, so maiwanan din. Babala ng PIDEA sa mga mahuhuli, lalo sa mga nagpapadala at tumatanggap ng parcel na may lamang kush, may multayang hanggang 10 milyong piso at reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Binaha ang ilang mga lugar sa Davao Region dahil sa malakas na pag-ulan. Para sa update live na magbabalita mula sa Davao City, si Bril Montalvo. Bril, kumusta na ang panahon dyan at ano-ano yung mga lugar na pinaka-apektado nitong baha? Alam mo, Cheryl, dito sa Davao City ay maulan pa rin dahil nga sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. At hindi lang dito sa Davao City, Cheryl, ang apektado ng masamang panahon. Pati ang ilang lugar at probinsya sa Davao Region ay naka-experience din ng matinding pagbaha. Kagabi nga, Cheryl, doon sa Davao Occidental, maraming lugar doon ang nagka-flash flood dahil nga sa masamang panahon. Hindi nakaligtas maging ang kanilang palengke at ito nga terminal
at maging ang ilang mga residential area doon ay binaha din dahil sa malakas na pag-ulan. At ito nga Lais Bridge doon nga sa Malita, Davao Occidental ay hindi rin nakaligtas. Nasira ito at hanggang sa ngayon ay hindi pa ito madadaanan ng mga motorista. At pati sa Davao del Sur at sa Davao Oriental ay binaha din. Doon nga sa San Isidro ay inilikas ang ilang residente doon at nagpatupad na rin ng forced evacuation dahil nga sa masamang panahon. At sa Mati City, Davao Oriental naman ay nagkaroon ng bahagyang landslide. Pero sa ngayon ay passable na ang nasabing area. Cheryl? Ilang araw na ba mula nang magsimulang umulan dyan, Bril? At bukod sa Intertropical Convergence Zone, ano ang nakikitang dahilan sa pagbaha? Alam mo, Cheryl, 2 araw na nga na tuloy-tuloy ang pag-ulan dito sa Davao Region. Simula pa noong Miyerkules, araw ng Pasko. At isa sa mga dahilan kung bakit binaha ang ilang lugar dito sa Davao Region ay ito ngang mga dike or mga ilog, mga sapa ay umapaw na yung mga tubig doon at napunta na sa mga residential area. At ilang mga residential area din ang binaha dahil nga nasa lowland area sila. Yun ang mga dahilan kung bakit binaha sa ilang lugar sa Davao Region. Cheryl? Ilan na ang inilikas at saan sila ngayon nananatili, Bril? Cheryl, sa datos nga ng Office of Civil Defense 11, nasa 255 families or nasa higit 900 individual ang nasa evacuation ngayon dahil nga nasalanta or binaha ang kanilang lugar. Samantala, patuloy rin na nakaantabay ang DSWD at maging ang kanilang local government unit para mamahagi ng tulong sa mga apektadong residente. Cheryl? Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Bril Montalvo. 3 aktibong bulkan na ang minomonitor ng PHIVOLCS. Isa na ang Canlaon Volcano na nasa Alert Level 3 pero pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan sakaling itaas ang alerto sa Level 4. Binabantayan din ang posibleng lahar flow mula sa Mayon Volcano. Patuloy din ang minor volcanic movements ng Taal Volcano. Para sa iba pang detalye, magkakausap natin si PHIVOLCS Director Katoto Bacolcol. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Yes, good afternoon din po sa inyo, ma'am. Cheryl po, Sir, Director. Yes, ma'am Cheryl. Good afternoon din po. Opo. Director, unahin na po natin itong Canlaon Volcano muna. No? Kumusta po ang monitoring ninyo sa nakalipas na 24 oras? Okay, so sa nakalipas na 24 hours, nakapagtala po tayo ng 16 volcanic earthquakes. At kahapon, we were able to measure 5,657 tons of sulfur dioxide per day. Meron din tayong naitalang 3 ash emission activities pero nasa 150 meters lamang ang pinakamataas. So sa ngayon, nasa alert level 3 pa rin ang Canlaon Volcano and ibig sabihin ito, hazardous eruption is possible within weeks. Gaano po kataas yung posibilidad na itaas ang alert level 4 sa Canlaon Volcano, Director? Well, the possibility is still there since elevated pa rin ang ating mga monitored parameters. But we are assessing this on a day-to-day basis. So, gayon naman, ang anumang pagbabago sa mga monitored parameters ay agad naming bibigyan ng kaukulang update. And this would include pagtaas ng number of earthquakes, pagtaas or kahit biglang pagbagsak ng sulfur dioxide, mas lalo pagdami ng mass emission activities at ang pamamaga sa summit ng bulkan. May posibilidad din po ba yun nga pong lahar flow sa Canlaon Volcano? Yes po, may posibilidad ng lahar flow sa Canlaon Volcano in case na magkaroon ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Yung volcanic materials mula sa December 9 eruption at pati na rin yung mga binubugan ng mga abo lately during its ash emission activities ay pwede pong ma-wash down ng tubig ulan at maging lahar. So again, we are advising the residents living in lahar-prone areas around Canlaon Volcano na they should stay alert at sumunod sa advisories ng lokal na pamahalaan.
Binabantayan din po ang Mayon Volcano sa posibleng lahar flow. Ano po ang update dito? So far po, hindi naman na po umuulan sa Legazpi since Christmas. So wala pang naiulat na lahar around Mayon Volcano. But even then, we are still asking the people na nasa pre-identified areas, pre-identified lahar prone areas to remain vigilant, lalo na kung may malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Panghuli na lamang po, paalala sa mga residente sa paligid po nitong 3 binabantayan na active volcanoes po natin. Okay, so sa mga residente na nasa paligid ng Canlaon, Mayon, and Taal Volcanoes, maging lagi handa at mapagmatyan po sa anumang aktibidad ng bulkan, lalo na kung may kasabay ng malalakas na pag-ulan. They should also observe the permanent danger zones for Mayon Volcano and Taal Volcano and the extended danger zone for Canlaon Volcano. So they should always follow the advice ng local government units as well as the advice of PVOX para po sa kaligtasan ng lahat. Marami pong salamat, PVOX Director Katoto Bacolcol. Nagbabala ang Philippine Coast Guard sa port scalpers lalo na ngayong New Year travel rush. May mga naiulat umanong individual na nagpapabayad sa mga pasahero na gustong makabiyahe agad. Kaugnay niyan, magkakausap natin si PCG spokesperson Commodore Alger Ricafrente. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali din po sa inyong mga taga-subaybay. Commodore, ano po ang modus nitong mga scalper na ito? Magkano ang hinihingi nila sa mga pasahero? Base doon sa nakuha nating report at base na rin po doon sa nahuli ng ating mga tauhan kasama nung PNP Maritime Group, ay ang tinatarget po nila yung may mga sasakyan na private vehicle at maging yung rolling cargos. At ang kanila pong modus ay nilalapitan po nila yung mga sasakyan na nakapila at inaalok po nila na makapasok kaagad at makasakay. Yung mga private vehicle sa report po ay hinihinga nila ng 2,500 at yung mga rolling cargos naman ay umaabot sa 5,000 yung kanilang hinihingi kapalit na makapasok sila ng mabilis doon sa loob ng pier. Ino-offer ng mga scalper na ito na makapasok nga po agad yung mga pasahero sa pier. Ibig sabihin po, may kasabwat po silang empleyado? Kaya nga po, kasama din po yan sa tinitingnan natin yung kanilang kasabwat dahil doon sa nung nahuli po ng mga pinagsamang pwersa ng PNP Maritime Group at ng PCG, yun po ang isa sa nakikita natin na meron silang kasabwat, baka kasabwat nila yung mga security guard or maging yung mga tauhan mismo ng mga shipping company. Saan pwedeng i-report po ang mga port scalpers? Ang atin pong pamunuan ay nagtalaga po ng help desk sa bawat pantalan. Kasama po natin dito yung mga concerned agencies like PPA, PNP, local government unit doon sa mga pantalan na nagtalaga tayo ng help desk. So maaari po nila silang lumapit doon para ipagbigay alam ang kanilang mga concern, parte man ito ng kanilang pagbibiyahe o may mga ganong pagkakataon. At meron din po tayong mga nakakalap na mga tauhan dyan sa loob ng mga pantalan na kung kanilang makita man, hindi kailangan pupunta sila doon sa help desk na maaari nilang isumbong ito at maaari din makapagbigay ng tugon sa kanilang mga pangangailangan. Ano po ang paalala natin sa mga pasahero ngayong New Year travel rush? Pinapaalalahanan po natin ng ating mga kababayan na nakatakdang bumiyahe na kung maaari, dahil alam natin na dagsana naman ng mga pasahero para gunitain ang bagong taon kasama ang kanilang mga pamilya sa mga probinsya na travel light kung maaari at kung merong mga individual na gustong manamantala sa kanila na manghingi ng kaukulang amount para makapasok sila agad o makasakay sila agad, ay sana po huwag nilang ipatronize ito dahil pag sa sandaling kanila itong ipatronize ay na-encourage na tuloy-tuloy itong gagawin na magdudulot ng kaguluhan sa iba pang mga pasahero. Marami pong salamat, PCG spokesperson Commodore Alger Ricafrente.
Hindi pa tapos ang holiday season kaya hindi pa dapat maging kampante laban sa mga scammer. Tutok pa rin daw ang mga ahensya ng gobyerno kontra sa mga manloloko lalo na sa internet. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Christmas is the season of giving, ika nga nila. Kaya sa mga habol para mamili ng pangregalo, doble ingat po sa pagbili at pagbabayad online. Sa talamak kasing scams ngayon, baka ikaw na ang mabiktima. Marami ang takbuhan ngayon ang online shopping sa pagbili ng aginaldo. Yun nga lang, nakikisabay din ang mga sindikato para makapangbudol na target ang mga mahilig mamili online. At kung hindi mag-iingat, imbes na ho-ho-ho, baka mapa-hu-hu-hu ka na lang, lalo kung di mag-iingat. Ayon sa isang cybersecurity expert, isa raw sa talamak ngayon ang tinatawag na spoofing scam. Pero ngayong bisperas na ng Pasko, medyo napansin natin naging aggressive yung mga tinatawag nating mga spoofing scam. Yung spoofing scam, ito yung ginagaya ng mga scammers, yung official SMS channel ng mga malalaking kumpanya katulad ng mga digital bank at mga e-wallet. Ang siste, minsan mananakot ang mga scammers gamit ang pagpapadala ng SMS. Sasabihin sa nakatanggap ng text message na kailangan palitan ang password ng account sa pamamagitan ng link. Pero ang dapat tandaan, huwag na wag yan ikiklik. Nilinaw ng eksperto na ipinagbabawal na ng National Telecommunications Commission at Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagpapadala ng text message na may link. Pero heto pa, may mga scammers din na tatawagan ang mga target nilang credit card holders at magpapanggap na agent ng bangko. Kapag sinagot ang tawag, saka tatanungin kung interesado ka bang taasan nila ang credit card spending limit mo. Hanggang sa kalaunay hihingan ka ng one-time password o OTP. Paalala ng eksperto, oras na ma-scam at mawalan ka ng pera dahil sa peking transaksyon, malamang sa malamang, hindi na raw maibabalik ang pera dahil malalaking sindikato ang nagpapatakbo ng ganitong krimen. Sa ngayon, puspusan ang pagbabantay ng DICT, DTI at DOTR katuwang ang Scam Watch Pilipinas para puksain ang mga ganyang holiday scams. Ang gusto po natin, i-report po natin. Para po malabanan yung mga scammers, kailangan din po ng gobyerno natin ng mga data. Kasi dito po nila natutunton at na-apprehend yung mga organized online scammers na yan. Ang paalala sa publiko, i-report ang anumang kahinahinalang text message o tawag sa numerong 1326. At sa mga nakakatanggap ng spoofing messages at iba pang scams, i-screenshot lang at i-report sa eGov app ng gobyerno. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, presyuhan ng mga bilog na prutas, nagmahal na kaya? Sisilipin natin live. Bilang ng mga biktima ng paputok patuloy na nadadagdagan ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Paghahanda ng mga ospital dyan, sisilipin natin. At The Kingdom, sold out ang tickets sa maraming sinihan nationwide. Good reviews tungkol sa pelikula, patuloy rin sa pagdami. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Mga lamesang kompleto sa mga panlinis ng sugat ang bubungad pagpasok ng gusaling ito ng East Avenue Medical Center sa Quezon City. Ready na rin ang mga instrumento sa kanilang operating room para sa mga pasyenteng kailangang putulan ng bahagi ng katawan. Meron ding ronger at bone saw. Ito yung kamay natin. Ito yung kung exposed yung buto mo dyan. Yun yung gagamitin natin na pangkuha ng mga buto na exposed para masara natin yung skin. Usually yung mga naputokan ng mga cutis or blah blah. Then pag yung mga mas malala na like yung mga boga or yung talagang mas severe na injuries, talagang doon na nagre-require ng mas malaking instrument. Minor injuries pa ang naisusugod sa ospital. Karamihan, di naman daw talaga nagpaputok pero tinamaan lang. 9 years old na lalaki ang pinakabata. Lahat sila nakalabas na ng ospital. We're
preparing for the worst na baka nga tumaas yung kaso, kaya pinaghahandaan namin. Kaya pakiusap nila sa publiko, umiwas magpaputok. Binabantayan din ng DOH ang komplikasyon sa ilang non-communicable diseases gaya ng stroke. Maaari yang makuha sa sobrang pagkain ng maalat at matataba na nagpapataas ng presyon. Dito nga sa East Avenue Medical Center, tumaas sa mga nakalipas na taon ang stroke patients sa buwan ng Disyembre. At ngayong taong 2024, simula lang itong December 21, nakapagtala na ang East Ave ng 11 stroke cases. Ang stroke kasi pwedeng maraming factors ang mag-cause niyan. So pwedeng dahil kung high blood ka, diabetes ka. Kaya importante po na kung may maintenance sila, wag po silang lalaktaw sa kanilang mga maintenance medication. Kaya ang senior citizen na si Ophelia na may maintenance na gamot sa high blood, tiis-tiis na lang daw muna sa paparating na medianoche. Tingin-tingin ka lang, natatakam ka. Mahirap ma-high blood. Ayoko mamatay. Para sa 1PH, JC Cosico, News 5. Ilang araw bago ang pagsalubong sa 2025, marami-rami nang namimili ng paputok sa binansagang fireworks capital ng bansa, ang Bukawi, Bulacan. Para sa Update Live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang presyuhan ng paputok dyan? Cheryl, habang papalapit nga ang pagsalubong sa bagong taon, unti-unti na rin nararamdaman yung pagtaas ng presyo ng ilang mga paputok at pailaw na mabenta dito sa Bukawi, Bulacan. Pero ang paliwanag kasi dyan ng mga nagtitinda, kakunti rin kasi yung supply na available, lalo yung mga locally manufactured products at saka yung chemicals kasi hindi rin ganun ka-available dahil din sa mga nagdaang mga pag-ulan nitong mga nakaraang buwan. Bigyan ko lang kayo ng konting listahan ng mga pwede yung mabili. No? Ito yung mga pinakamabenta talaga dito sa Bukawi, Bulacan. Kabilang na dyan ng Quitis na ngayon nabibili ho ng 10 hanggang 20 pesos kada piraso. Dati 8 to 15 pesos lang ho yan. Yung Lucis at saka yung Fountain ngayon 100 piso na yan, na dati nasa 50 lang mabibili yan. Yung 16 shots na Ariel 1,300 hanggang 1,500 pesos ngayon, na dati nasa 1,100 pesos lamang. Habang yung mabenta rin na Judas Belt o yung Sawa na nasa 1,000 rounds, nasa 1,000 pesos. Pero dati mabibili lamang yan ng halos kalahati ng presyo, nasa 500 piso. Pero isa rin sa mga cute or fancy na mabibili pa rin dito sa mga pamilihan ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Gaya dito, pinapasok kami sa MVD Fireworks sa Bukawi. Ito, pakita ko lang, Cheryl, yung ilan sa mga mabenta rin dito or pwede mabili. Itong Gatling gun, itong Gatling gun, aerial shots ito. Pero ingat lang, baka bigla pumutok Pero dito ang dito pala hawak nito. Ayan, dito hawak niyan. Tapos pwede mong hawakan, pwede rin daw itong itayo lang. Tapos meron na siyang aerial shots, Meron ding mga kakaiba pa, Pakita ko lang din sa inyo itong isa pang aerial shot, yung luma na daw ito pero sa mga iba medyo bago pa rin para sa kanila, yung may sounds na kasama ng Halloween. Yung mga hindi maka-move on ng Halloween, ito 3 minutes aerial shots, nasa 2,000 pesos ito. Yung kaninang Gatling gun, nasa 3,000 pesos yon. Ito naman, click daw sa mga bata, pakita ko lang sa inyo. Ito naman yung mga crackling bomb or crackling ball. Ayan. Oo, nasa 20 piraso yan, nasa 120 ang isang box na yan, Cheryl. So, nakakatuwa, sumisigla, sabi ng mga nagtitinda, compared last year, di hamak na mas marami raw ngayon ang namimili. Pero kahit marami ng mga pumupunta, konti pa rin ang kita. Ang tanong bakit? Kasi nga ang mga binibili nila, unti-unti din, Dito sa MVD Fireworks kasi wholesalan sila magbenta, kaya naman hindi pa rin ganun karamdam yung kita. Inaasahan nila by this weekend, posibleng mas dumami pa at sana makabawi-bawi naman daw sila sa malaking puhunang inilaan sa pagbebenta ng paputok. Cheryl. Pero Mon, ano yung mga klase ng nagkakaubusan? Yung talagang patok na patok? Oo, actually, hindi pa naman doon nauubos pero kumukonti na yung supply, lalo na ng Sawa at saka Quitis. Yan talaga yung pinakamabili daw so far na hinahanap ng mga talagang yearly and nagpapaputok at nagpapailaw tuwing pagsalubong sa bagong taon. Kaya naman habang meron pang supply at habang available pa at mas mura pa kahit paano ngayon kailangan dumayo at bumili na daw kaagad ang mga kababayan natin at mga kapatid na nagpapaputok tuwing bagong taon. Cheryl. May nasabi ba yung mga nagtitinda dyan kung naapektuhan yung bentahan dyan dahil dun sa mga nag-o-online selling din ng paputok?
Ay oo, yung mga online selling kasi hindi mo sure kung legit yung mga nag-online selling ng mga paputok at saka isa rin yan sa binabantayan actually ng Philippine National Police ngayon no dahil nga nakakaapekto, mas maganda pumunta na lang doon kayo sa pwesto at doon bumili ng mga paputok at pailaw. At isa pa, syempre, ang pinakakalaban din talaga nila, yung mga smugglers, yung mga illegal na itinitinda sa tabi-tabi, no? Yung mga walang mga seal at saka syempre, yung mga hindi talaga dumaan sa inspeksyon ng mga ahensya ng pamahalaan, Cheryl. So, in terms of nakakaapekto, oo, kaya naman mas hinihiling talaga ng pamahalaan at ng mga nagtitinda, mas tangkilikin yung mga nabibili daw sa pwesto na legal. Cheryl. May, Mon, baka meron kang mahila dyan, makakausap na mga kababayan tayo na dumayo pa para bumili ng paputok. Sige. Pupuntahan ko itong nasa likod ko. Ayan. Sir, gaano karami binili niyo paputok? Lapit ka sa akin konti. Lapit ka. Gaano karami binili niyo paputok? Konti lang po. Konti lang. Galing ho kayo saan? Caloocan pa po. Galing Caloocan. Taon-taon ba talaga bumibili kayo ng mga paputok at saka pailaw? Yes po, yung pailaw lang, paputok hindi kami masyado. Di na. Magkano budget nyo for this year? Secret. Pero range. Nasa 10,000 ba? Higher. 20,000. Higher. 50,000. Lower. Lower. Ang hirap naman ito, may pa-contest pa. Pero sa budget na yon, marami ka na bang napamili kumpara nung nakaraang taon o mas dumami ba? Mas kumonte? Mas marami-rami ngayon. Ibig sabihin, mas nagmura? Hindi. Nag-ano lang ako. In-adjust ko lang ng konti. Naging nag-budget ka na talaga. No? Kumbaga, inalat mo na yung mga dami. Depende sa presyo. Kasi last year is 30. Ngayon 40. So, Hindi kumonte. Hindi, dumami yung nabili ko. Ibig sabihin, kukumpara mo last year, mas mahal talaga yung iba. Sir, sabi nila, mas maganda daw magpaingay na lang, gumamit ng mga alternatibo. Pero ba't ikaw, pinipili nyo pa rin na magpaputok at magpailaw or magpailaw lang. Mga area. Yeah. Mas maganda kasi para ma-feel natin yung New Year. Kasi kung mag-iingay lang tayo, araw-araw dyan sa mga kabataan, maingay na dyan, di ba? Yung mga puk-puk-puk na yan. Para ma-feel din naman natin yung New Year, di ba? Sige po. Pangalan niyo, sir? Bong po. Bong Dueñas. Okay, Sir Bong. Thank you. Ayan, Cheryl, talagang hindi daw talaga maalis, no, sa mga kababayan natin na magpa-ilaw kay Sir Bong, pagpa-ilaw Oo, laki ng budget nila, no? Pero nagpa-contest pa si Sir, Pero yun nga, kumbaga, ano pa rin naman, part na ng tradisyon na hindi na maaalis daw sa mga kababayan natin na maging masaya ang pagsalubong ng bagong taon gamit ang mga pailaw at yung iba naman may paputok din. Oo, siguro mo doon sa mga hahabol, talagang dadayo dyan. Paalala na lamang ano yung mahigpit na ipinagbabawal doon sa mga bibili ng paputok dyan. Oo, kung pupunta kayo dito sa Bukawi, Bulacan, una sa lahat, expect nyo na medyo matraffic kasi madami-dami talaga mga nakasasakyan na pupunta dito. Pero accessible naman dahil paglabas na ng Bukawi exit, talagang meron ng available na mga nagtitinda kagad dito ng mga paputok. Pangalawa, bawal manigarilyo within the area at malapit man dito kasi nga delikado. Pangatlo, bawal mag-testing ng paputok, no? So, isa rin yan sa mga talagang mahigpit na ipinagbabawal dito sa Bukawi, Bulacan na tinagurian ng firework capital of the Philippines. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Abot kaya pa ang presyo ng mga prutas na swerteng ihanda sa New Year. Pero huwag na raw hintayin ang last minute bago mamili. Kung bakit magbabalita live mula sa Quiapo, si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, nasa ang palengke ka ngayon at magkano na yung bentahan nga ng mga lalo na yung mga bilog na prutas? Cheryl, nakatayo ako dito sa labas ng Plaza Miranda sa harapan ng simbahan ng Quiapo kung saan pag tumingin naman dito sa likod at naglakad, hile-hilera na ang mga nagbebenta ng prutas. Pero sa ngayon nga kasi kung pag-uusapan natin yung presyo, mababa para o normal pa ang mga presyo nito at sinabi nga ng iba sa mga nakausap natin, medyo matumal pa yung mga namimili. Kaya maraming tao ngayon dahil Quiapo Friday. So marami ang pupunta dito para magsimba pero panigurado naman pagkatapos ng misa dahil dumadaan sila dito papuntang Quinta Market, madadaanan nila ang mga prutas na ito. Kung isa-isahin na lang din natin yung presyo rin ng mga prutas dito, kasama na dito yung mangga, yung saging, at yung iba na hindi conventionally na bilog, kasama rin ito sa posibleng pagtaas ng presyo sa mga susunod na araw. Papatak ng 50, 100 hanggang 150 pesos ang itataas nito simula ng December 29, 30 at lalo-lalo na sa 31. Ang kiat-kiat o yung mga maliliit na orange, nasa 100 pesos kada kilo ito. Ang pakwan,
80 to 100 pesos kada kilo. Yung mansanas naman, kung tingi-tingi, 15 to 30 pesos. Pagkatatlo, 3 for 100. Ang saging na saba, ito, kahit mga saging ito, sasabay daw ito sa pagtaas ng presyo. Nasa 10 piso hanggang 20 pesos daw posibleng itaas nito sa susunod na araw. Ang saging na saba, 50 pesos per kilo. Ang lakatan, 120 per kilo. Ang latundan, 70 per kilo. Ang honeydew, 120 to 130 per kilo. Ang melon naman, 130 per kilo. Ang grapes o ubas, 200 per kilo. Yung isang klase nito, yung muscat grapes, pwedeng pumatak ng 300 hanggang 350 daw pagka sumunod na yung mga last-minute buyers. Ang dalandan, 60 pesos per kilo. Ang strawberry, kahit hindi ito conventionally bilog din, mabenta rin ito 120 pesos per pack. So far naman, yung supply dito ng mga prutas ay sapat pa dahil nga inaasahan nila na yung pagdagsa ng mga tao ay mangyayari pa sa mga susunod na araw. Lalo na yung mga last-minute buyers na baka tinatansya rin nila na ayaw nilang bulok yung kanilang prutas na bibilhin ng maaga. Cheryl. Okay, kung ang budget ko ay 500 pesos or less, para nga dun sa 12 prutas na ihahanda ko, kaya ba? Yes, Cheryl, kasi pwede namang tingi-tingi ang bibilhin mo dito. Halimbawa, yung ilan dito sa mga prutas na makikita natin sa likod, tumpok-tumpok man ito, pero pwede ka naman bumili ng pira-piraso, 15, 30 pesos. Yung iba naman dito, pagka, kung ubas, kung gusto mo, hindi mo naman bibilhin yung buong tumpok nito, pwede kang bumili ng 1/4 lang. So, presyo din ito, nasa 1/4 lang din. Pero yung iba naman ng mga nakakausap natin, tulad din na nasubukan ko dati, pwede ka rin mag-request na mga ilang piraso lang po, tapos presyohan ka na lang nila para pasok naman sa budget ang pamimili ng prutas. Lalong-lalo na para masalubong ang bagong taon na may swerte, 13 na bilog na prutas ang kailangan na maipon ng mga Pilipinong naniniwala sa feng shui na ito. Cheryl. Tingnan nga natin, baka may makausap ka dyan na ilang mga namimili at pinaghahandaan na nga yung kanilang mga prutas para sa pagsalubong ng bagong taon. Okay, maghanap tayo, Cheryl, dahil yung iba sa mga ito, ang kanilang pakay ay yung pagsisimba, pero lalapit tayo dito sa ilang mga namimili o tumitingin ng prutas. Mga tindera rin ng prutas. Kumusta ang bentahan din nila kung wala tayong makita? Ma'am, good morning po. Ilang prutas po ang hinahabol natin na mabuo po ngayon para sa bagong taon? 12. 12, hindi po 13. Pero ngayon po ba nakakailan na po tayo? Ako nakakalima pa lang. 5 pa lang. Magkano budget? Santa Mesa. Santa Mesa po. Pagka ngayon po ba bibili kayo ng prutas, magkano po ang budget ninyo? Siguro mga 500. 500 to 1,000. Sa mahal na nakita ko ang mahal ng prutas. Ano po ba yung pinakamahal na prutas na minamata nyo sana mabili ninyo sa 500 pesos na budget natin? Kasi pakwan. Wala pa ako nakikita ng pakwan actually. Melon may nakita na ako doon pero nag-scout muna ako. Okay po. So nagka-canvas pa po kayo? Yes! Pero ngayong araw po kukumpletuhin na natin yung mga prutas? Yes, kasi mas mahal na yan bukas. Okay. Ano po nga po, ma'am? Ani po. Ani Abingosa. Ani. Maraming salamat, Ani. Ayun, so, Cheryl, sa kanila na 500 pesos yung budget, mukhang magiging swak dahil nagka-canvas sila dito at sobrang daming mga tindahan ng prutas. Kaya panigurado, merong mapapasok talaga sa budget, Cheryl. Alright, maraming salamat, Merrimon Reyes. Bagong taon, bagong buhay. Yan na marahil ang hiling ng marami sa mga kapatid nating preso at bagong laya. Kaya naman tinutulungan sila ngayon ng pamahalaan na makahanap ng trabaho. Para sa update, magbabalita live mula sa Manila City Jail. Si Mobile Journal Kyla Makantan. Kyla, ano-anong trabaho yung available para sa mga kapatid nating PDL at bagong laya? Yes. Cheryl, siguro lingid sa kalaman ng ating mga kapatid, sa loob kasi ng Manila City Jail, maraming kabuhayan din ito ng ating mga persons deprived of liberty. So meron dito yung mga nagpapanadero, merong barbero, nagbabarbering, tailoring, at meron ding hilot wellness, tile setting, yung mga sa construction. Bukod pa yan sa kanilang pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. So in partnership din ito ng TESDA at sa kanilang paglaya naman, tuloy-tuloy pa din yung kanilang assessment at kung luckily sila ay makuha para sa trabaho, kung ano yung kanilang tinapos na skills, kung saan sila nagkaroon ng certification sa loob, yun din yung ipo-pursue at i-refer sa kanila na trabaho pag sila ay nakalayan. Sorry. Pinipili, Kyla, yung makikinabang dito? Yes, Cheryl, sa loob pa lang talagang binabantayan yung kanilang pagtatrabaho, yung kanilang progreso.
nagkakaroon talaga sila ng maraming series of assessment talaga bago sila ma-refer. Siyempre, sisiguruhin muna na sila ay talagang fit na, hindi lang physically, kundi mentally at psychologically para pumasok sa isang trabaho. At eto ating mga PDL kasi, Cheryl, kahit sila ay mapalaya na, continuous pa din yung rehabilitation. So, yung ating DJMP talagang nakatutok pa rin sa kanila. Sila ay babalik pa rin dito para ma-check yung kanilang kalagayan kapag sila ay nakalabas na dito sa PITA. So far, meron na bang natanggap sa trabaho sa kanila? Yes. Cheryl, actually, itong Bandila program ay kakalunsad lang ngayong araw, pero ginagawa naman na daw ito noon pa ng BJMP. So kapag may mga tumutulong sa kanilang ibang mga kumpanya at mga stakeholders, sila ay nagre-refer na talaga ng mga PDL para masiguro nga yung formation. Yun kasi yung kanilang kagustuhan para sa mga PDL na para hindi na talaga babalik kasi marami nga mga kapatid natin na pinipiling bumalik kasi sinasabi nila wala na daw silang buhay dito sa labas, mahirap maghanap ng trabaho. So yun ang kanilang goal, holistic yung kanilang pagtulong dito sa ating mga PDL. Kaya yung ilan ay maswerte na napagkalooban din ng Kabuhayang Showcase. Yan ay binibigay din bilang aftercare program sa mga talagang deserving o yung karapat-dapat. Cheryl, noon meron na din tayong na-feature yung pagtitinda ng pandesal na dito rin ginagawa sa loob ng Manila City Jail gamit ang bisikleta at yung kariton at may mga iba na sa kanilang pagsubaybay bumalik doon sa bisyo o matigas yung ulo, yun ay kanilang binawi. Kaya paalala natin sa mga kapatid natin na PD, lalo na sa mga bagong laya, magseryoso dahil magandang oportunidad para sa kanilang pagsisimulang muli. Ito nga ang mga programang ibinibigay at inihahanda ng BJMP para sa kanila. Seri. Maraming salamat, Mobile Journal, Kayla Makantan. Magandang tanghali mga kapatid. Pagkatapos ng Pasko, bagong taon naman ang sasalubungin at ipagdidiwang natin. Kaya nagbabala ang Department of Health na huwag nang gumamit ng paputok para iwas disgrasya. Ikaw kapatid, paano mo sasalubungin ang bagong taon ng ligtas? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Kung kaya pong iwasan is wag na po tayo magpaputok, and kung gusto niyo naman po na magpaingay, gamitin na lang po natin yung mga bagay na pwede nating i-improvise like mga lata, yun na lang po yung gamitin natin, wag na lang tayo magpaputok. New Year's. Sama-sama pamilya, masaya na, tapos may kaunting handa lang para lang ma-arouse kasi mahirap ang buhay ngayon, so dapat kaunti lang. Wala naman. Siyempre kapatid ko to. So ganun din. Yung salo-salo lang. Lipat lang kasi namin. So simpleng celebration lang. Ako inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggalumay sa pananghalian. Susunod, good review sa pelikulang The Kingdom. Lalong nagpa-excite sa mga manonood. Ang ilan sa kanila nagre-request na ng prequel. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Pinasok ng ilang armadong lalaki ang bahay na inuupahan ng ilang Chinese sa May Kawayan, Bulacan nitong Pasko sa kuha ng CCTV. Tarantang napasugod sa barangay hall ang mga biktima para magpasaklolo. Sa investigasyon, lumabas na nagiinuman lang ang mga Chinese nang pasukin sila ng mga suspect. Tinutukan sila ng baril, saka itinali ang kanilang mga kamay at piniringan pa sila ng masking tape. Tinangay din ng mga suspect ang pera sa vault nila na aabot sa 5 milyong piso. Saka dinukot ang 43 anyos na lalaking Chinese na kasama ng mga biktima. Inaalam pa ang motibo sa pagdukot sa krimen o sa biktima. Tinutugis na rin ng mga pulis ang mga suspect na nakuha ng tumakas sakay ng 2 pulang sasakyan. Sa Saudi Arabia, sa pool sa video ang pang-hold up ng isang Pinoy sa isang taxi driver. Sa dashcam footage na kuha sa mismong kotse, kita ang Pakistani na nagmamaneho ng taxi at ang Pinoy na pasahero. Una pa lang, halatang hindi na mapakali ang pasahero hanggang sa nagdeklara na siya ng hold up.
Nalaman ng biktima na Pinoy ang suspect dahil bigla itong nagtagalog. Tinangay ng suspect ang pera ng driver sa katumakas. Hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan ng holdupper at wala pa ring pahayag ang Philippine Embassy kaugnay sa insidente. O alam mga kapatid, solve na solve ang mga nakapanood sa Metro Manila Film Festival entry, lalo na sa The Kingdom. Hindi lang mga bigating cast ang pinuri, pati maging ang kwento. Narito pong report. Kahit saang mall, pinipilahan, lagi ring sold out at trending online. Ganyan kalakas sa mga Pinoy ang Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom. Nagustuhan din ito ni Eat Bulaga host Jose Manalo. May pitik yung movie para sa ating mga Pilipino. Comment naman ni MQuest Chairman Manny V. Pangilinan. Great acting, good directing, thrilling plot and subplots ng Pilipinas kung hindi tayo nasakop. 9 out of 10 pa nga ang review rito ng isang netizen dahil must watch daw ang The Kingdom. Ayon sa netizen na si May, best film ever created ito this year with one-of-a-kind concept. Stand out daw ang pelikula sa mga pre-colonial films ayon kay Mon. Meron ding napa-approve sa first ever serious role ni Bossing Vic Soto. Umabot na rin ang magandang reviews hanggang sa forum news site na Reddit. Good quality and mala Game of Thrones daw ang dating. At dahil patok ang pelikula, syempre may free t-shirt ng The Kingdom ang PBA fans sa Smart Araneta Coliseum. Pinusuan din ng ilang vloggers ang The Kingdom. Anong masasabi mo sa Kingdom? Maganda. Sa ngayon, showing na sa 141 cinemas nationwide ang The Kingdom. Masasabi naman daw na stronger than ever ang Metro Manila Film Festival ngayong taon. Nalampasan kasi ng ticket sales ng 10 entries ang day 1 ng MMFF last year. Ayon yan kay spokesperson ng pista na si Noel Ferrer. Pinilahan din kasi ang iba pang mga entry, gaya ng Uninvited, kung saan bumisita sa mall sa QC ang bida na sina Dean Lustre. Kasama rin ang co-stars niyang sina Elijah Canlas at Ron Angeles. Ang sarap nilang makita lahat kasi parang makita mo na andyan pa rin sila through the years, you know, there's still like full support pa rin siya kay Ate V. Single man o Taken, game din pinanood ang Hold Me Close ni Julia Barreto at Carlo Aquino. Sa mga hopeless romantic na kagaya ko, may chance pa tayo, kapit lang sa pag-ibig. Nag-ikot din si Arjo Atayde sa Mandaluyong. Wish niya, dumami pa ang mga sinihan na ipapalabas ang Topa. Alright, ramdam simula pa noong Pasko ang mainit na pagtanggap ng mga Pilipino na moviegoers sa mga kalahok na pelikula sa Metro Manila Film Festival. Kaugnay niyan, makakausap natin si MMFF spokesperson Noel Ferrer. Hi Sir Noel, good morning. Ay, magandang tanghali na pala. Magandang tanghali, MJ. Ang sisipag nila at ang sisipag nyo, di ba? Kahit Pasko o kahit the day after Christmas, nandyan pa rin kayo pa sumusuporta sa mga pelikulang Pilipino. Ibang-iba talaga, no, Sir Noel, sa mga nakaraang taon. Well, actually, last year, sobrang sipag din ng madami. Pero yung mga past decade ngayon, kagabi, past midnight na kami umuwi kasi nag-green bones pa kami ng mga kapwa-journalist natin. Pero sobrang nakakaiyak, di ba? Nakakaiyak. Ang gaganda ng kwento. There's always good in everyone. Yun yung ano ng Green Bones. Anyway, tonight, MJ, I'll see you at Soler, di ba? Yes, I will see you para sa gabi ng parangal. Pero syempre, pag-usapan natin, Sir Noel, sobrang dami kasi pumila sa mga sinihan ng Pasko. Ini-expect ba natin na masustain ito? Kahapon kasi nung nag-live tayo sa Trinoma to be exact, medyo maluwag. May mga seats na available. Tama naman yan. Nakakagat tayo sa katotohanan, MJ. At expected natin na medyo bubaba yung sales kasi it's a regular working day. Yes. Kahapon at ngayon. So, today, working day pa rin. No? So, ang epekto ng awards night ay makikita natin tomorrow, the whole weekend, and the rest of the Film Fest days hanggang January 7. So, ang maganda niyan, katulad ng nasabi ko sa'yo, na-break natin yung record natin last year ng opening day gross. So, ibig sabihin, handang gumastos yung mga kababayan natin, lalo pa 50th Metro Manila Film Fest Edition. So, at nag-level up kasi lahat ng mga productions, aminin na natin, yung Vice Ganda, hindi natin akalain na gano'n na mag-shift sa drama. Si Vic Soto, kakaiba. MJ, sinabi ko sa iyo, nahanga ako at
nung party ninyo dyan sa TV5 sa Araneta Coliseum, sinabihan ko siya talaga na kakaiba yung ginawa niya and it's a feat in itself. Panalo na siya mismo sa pagkakatapos ng pelikulang katulad ng The Kingdom. And it's doing good in the box office. So, parang ako, let's continue to reward these efforts of people na nag-level up talaga sa kanilang ginagawa. So, katulad ng Green Bones at saka yung kay Eswentaho ni Judy Ann Santos, sila mismo, at pati Topak, no? Sila mismo, Arjo Atayde, Judy Ann Santos, and Dennis Trillo, namuhunan, kasama sila, co-producer sila ng kanilang mga projects. So yun, yung mga passion projects sila, supportahan po natin at lahat ng mga pelikula sa Metro Manila Film Fest. Yes, and actually, speaking of that, let's talk about the box office. May mga nakarating sa atin from, of course, no, yung mga theater owners at iba pa na, yun nga, nasa box office pa rin. Siyempre, si Bossing Vic Soto, si Vice Ganda, meron pa po ba, mag-share po ba tayo ng mga overall standings ng ibang mga pelikula, kahit top 5 po sa box office? No, we're not at liberty. We're not at liberty to share yung rankings kasi parang ayaw natin magkaroon ng bandwagon effect. And now, ang maganda lang dito sa edition natin, sa 50th edition ng Metro Manila Film Fest, kung last year, diba, talagang runaway, nag-pull away talaga yung Rewind. Rewind. Tapos sumunod naman yung Malyari. Ngayon iba. Parang may 5, may 6, may 7. Parang hindi natin alam kung ano yung uunahin natin. So, that's a good sign that even films like yung sa Regal na My Future You, it's parang generating big buzz also. Topak, sabi ko nga kanina, pati yung Isang Himala at marami pang iba. Sa tingin ko, ngayon, ang maganda dyan, magaganda yung mga reviews and people are waiting for those reviews to come out. At yun, willing silang maglabas ng pera para supportahan itong mga pelikulang ito. Marami tayong mga nagre-review na, of course, no, mga professionals, pero minsan nakakatuwa rin talaga makita. Marami rin nagmamagaling. Yung mga netizen natin na nagre-review. Kasi sila talaga yung totoong may hatak dahil talagang word of mouth. Sila yung word of mouth kung tawagin. Totoo, lahat naging kritiko, di ba? Pero ako masaya tayo niyan kasi parang na-degenerate yung discussion tungkol sa films. At saka mismo, yung FDCP, yung Film Development Council of the Philippines, pati MMDA at saka MMFF, nag-subsidize talaga ng mga block screenings. Kasi yan ang labanan ngayon, MJ, block screenings talaga eh. So ang organized groups like your barkada, your families, or even endorsements, at yun, mga kasama sa mga offices, pinaka-convenient talaga, naka-reclining chair ka pa, mga block screenings. And then, ang tiyaga lang talaga yung mga stars really go out of their way to go to the mga block screenings to thank the viewers. And not only that, may mga talk-back sessions, yung mga, the ones that are sponsored by FDCP, ini-encourage talaga na may talk-back between the audience and the filmmakers. So, parang may ganong education component, which is the essence of a whole festival anyway. That is awesome. And tonight, ano po nga abangan natin sa Gabi ng Parangal? Alam ko yung mga nomination, di ba? Parang pasurpresa rin yan mamaya. Pasurpresa, MJ, tsaka hindi. Talagang inaabangan kasi parang kahit wala kaming certificate na binibigay o walang kung ano man para ma-nominate ka, pero parang it's their honor to be part of the nominated list. So walang maganda, nilabas na namin yung chairman of the jury today, no, para wala ring influence kasi kanina ngayong umaga or as you speak, MJ, hindi pa sila tapos. So the chairman of the jury is Nick Chongson, who's the founding member of the Manunuri ng Pelikulang Pilipino. So he's also, everyone's endorsing him for the next national artist. But ako, he's a credible person, nag-head ng MTRCB, nag-head ng CCP, at marami pang institutions. And parang unassailable yung kanyang integrity. So, walang mga bulong-bulong. At saka alam natin sa Metro Manila Film Fest, MJ, na walang leak. Kahit tayo na sa surprise, it's only the chairman. Naaalala ko from the past knows. festivals, kunwari magsisimula ng 7 p.m., mga 6 p.m. pa lang, saka binibigay kung sino yung mga nominations, di ba? At kung sino yung nanalo. MJ, nakita mo last year, everyone was there. Marian Rivera, Vilma Santos, Sharon Cuneta, they were all there. Ibig sabihin talaga, parang yun, supportan nila na sa industry, manalo, matalo. Ito na kaya natin, ito yung contribution natin sa industriya. So, later we'll see each other at the Soler Ballroom, dyan sa may Paranaque. At doon may red carpet. Kasi lahat nag-level up sa parada man, o sa announcement man ng official entries.
So yun, doon lahat at formal. So MJ, We I know will see you there. lumalaban bilang star of the Overtime night. na pala tayo, Sir Noel. We'll see you there 5 p.m. sa Parañaque. 5 p.m. Yes. And then Rachel Ango, Apple the App. So world-class performers headlining mamaya the paggabi ng parangal. Thank you so much. That is MMFF spokesperson Noel Ferrer. Suportahan po natin ang pelikulang Pilipino at ang MMFF. At syempre, The Kingdom ng MQuest Ventures. Yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Nako, MJ, mabibisi tayo this weekend sa panunood ng napakaraming magandang pelikula ngayon. 4 to go ako, 4 to go. 4 to go ka na lang? Naku, bukas pa lang ako magsisimula. Siyempre, uunahin ko ang The Kingdom. Correct. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.